Gawin niya lang. Nasa leg na ako. Kamay ko, hindi ko na. Paumanhin po. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ang devotion po na ito ay mula po sa Distrito 6, sa pangunguna ng ating pastora Manansala. At ngayong oras po na ito ay kami naman po ay mula po sa aming pastor Jeffrey Manaig. So purihin po ang Panginoon. At sa umagang ito ay minsan paano po ang biyaya ng Diyos ay patuloy na binibigay po sa atin. At patuloy na tayo ay nagising muli sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at sa oras na ito ay awitan po muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Awitan po muna natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin.
Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyong katapatan. Salamat sa inyong kabutihan, Panginoon. At patuloy, O Diyos, ng umagang ito ay sa inyo po namin tinitiwala. Panginoon, hallelujah, wala po kami laging magagawa kung kami ay hindi ninyo sasamahan. Kaya naman, O Diyos, sa umagang ito, patuloy po namin inilalapit sa inyong gawain na ito, maging ang aming pong mga kapatid na nasa live, Lord God, ay patuloy na sa inyo namin tinitiwala. At ako, O Diyos, na inyong lingkod na gagamiting tagapagsalita ay patuloy po na samahan ng iyong Espiritu, Panginoon. At ang masabi ko lamang ay yung inyo pong ipinasasabi. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ay tinitiwala ko po sa inyong gawain ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon, paumanhin po at medyo malat, ay gayon pa man, po ang salita ng Diyos ay ating pong pag-usapan sa umagang ito. Muli po, isang pinagpalang umaga sa ating lahat na nandyan po sa live. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa aklat po ng Lucas. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas chapter 10, verse 1 hanggang 2. Hallelujah. Sabi po dito, aklat ng Lucas chapter 10, verse 1 and 2. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila, ang 2 sa bawat bayan, at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. So bago po ito, sa chapter 10 ay merong ilang kinausap ang Panginoon dito sa chapter 9, verse 57 to 61 o 62. Yung pagsunod po sa ating Panginoong Jesus. Yung sabi po dito, samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo ng mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit, ikaw humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. So bago pinili ng Diyos yung bago sinugo ng Panginoon yung 72, ay may nakausap siya. At dito makikita natin na maraming pagkakataon sa buhay natin na marami tayong dahilan o marami tayong inuuna. At yung pagsunod talaga natin sa Panginoon ay minsan, madalas pala, ay napapalitan ng ibang mga bagay. Na meron tayong mga kailangang dapat unahin bago muna ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, kailangan gawin muna natin yung sinasabi sa atin ng Panginoon. At sapagkat sa panahon natin ngayon, marami na pong ayaw maglingkod dahil mahirap ang paglilingkod sa Panginoon. At sabi nga dyan sa Lucas chapter 10, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng 2 sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, saganang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. So sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, totoo naman nangyayari na.
Kokonti na lang yung gustong maglingkod ng totoo sa Panginoon. Kakaunti na lang yung humahayo. Kakaunti na lang yung gustong sumama sa paghayo. Kaya mga kapatid, sa totoo lang po ako, ay napakabata pa sa paglilingkod. Kaya sobrang humahanga po ako sa mga naunang lingkod ng Panginoon at yung mga matatanda ngayon, na talagang humahayo. Kasi ngayon, kokonti na yung mga batang humahayo. 'Di ba? Parang nawawalan na ng panahon. Sapagkat maraming kaabalahan ng mundong ito, lalo na po sa mga kabataan. At sobrang humahanga po ako at bilib po ako dun sa mga naunang lingkod ng Diyos na talagang, alam mo yon, yung pag umaattend ka ng conference sa RASA, na maririnig mo yung mga patotoo ng mga nag-end yung live ko. Ito wala, napatay mo? Nag-end kusa. Umalis na kami.